Hay, sumanyo-nawang pagpapala at kapayapaan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Matthew chapter 22 verse 36, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Ang guro or teacher na tinutukoy dito ay si Jesus Christ na ating Panginoon. Si Jesus Christ ang tagaturo sa atin tungkol sa mga bagay na pang-espiritu. Ang guro sa salitang Hebrew ay rabbi. Ang rabbi ay religious leader ng mga Hudyo at expert sa pagtuturo ng kautusan ni Moses. Ang nagtatanong dito sa Panginoon kung alin ang pinakamahalagang utos sa kautusan ni Moses ay isang dalubhasa ng kautusan. Hindi para malaman niya, kundi para subukin ng ating Panginoon ayon sa kasulatan. Sa Old Testament, maraming utos at tuntunin si Moses maliban sa 10 utos ng Diyos. Ang kautusan at mga aral ni Moses ay nasusulat sa Torah. Ang Torah ay binubuo ng 5 aklat na isinulat ni Moses. Ito yung Genesis, Exodus, Levitico, Bilang at Deuteronomy. Sa Exodus chapter 20 at Deuteronomy chapter 5, doon nasusulat ang 10 utos ng Diyos. At sa aklat ng Levitico naman, doon nakasulat ang napakaraming listahan ng iba pang mga utos at tuntunin ni Moses. Ganon sila kahigpit sa pagpapakabanal. Ngunit may 2 pinakamahalagang utos lamang sa Old Testament. Kaya't sinubok ng dalubhasa ang Panginoon at tinanong kung alin ang pinakamahalagang utos sa kautusan ni Moses. Sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 22 verse 37, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Sinabi ng Panginoon na ito ang pinakamahalagang utos. Ito din ay nasusulat sa Old Testament sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5. Sinasabi doon na, dinggin mo Israelita, si Yahweh or Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, ng kaluluwa at lakas. At sinabi ng Panginoon, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito rin ay nasusulat sa Old Testament sa Levitico chapter 19 verse 17. Sinasabi doon na huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Alam ng mga Hudyo ang ibig sabihin ng ibigin mo ang Diyos at ibigin ang kapwa sapagkat sa kanila unang ibinigay ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa mga taong hindi nagbabasa ng Holy Bible, hindi nila alam ang ibig sabihin ng 2 utos na ito. Okay, ang 10 utos, ang unang 4 ay para sa Diyos. Ang number 1 ay huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Number 2, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya larawan o rebolto ng nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinmang Diyos-Diyusang iyan sapagkat ang Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan niya ang aayaw sa kanya, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi or 4th generation. So ganun katagal ang pagpaparusa ng Diyos hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa Diyos at sumusunod sa Kanya ay pagpapalain hanggang sa kaapu-apuhan or 4th generation. So ganun din ang pagpapala ng Diyos sa mga umiibig at sumusunod sa Kanya hanggang sa kaapu-apuhan. Number 3, huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhang usapan ang pangalan ng Panginoon. Number 4, ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga or Sabbath. So, ang unang 4 na utos, iyan ang ibig sabihin ng ibigin mo ang Panginoong mong Diyos. Iyan ang tanging tungkulin natin sa Diyos. Huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan. At ang mga utos naman mula sa 5 hanggang 10 ay ang mga utos para sa kapwa. Iyong igalang mo ang iyong ama't ina, huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa walang katotohanan laban sa iyong kapwa, at huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, ang kanyang mga alila, mga baka, mga asno, at alinmang ari-arian niya at anumang pag-aari niya. So iyang 6 na utos ang ibig sabihin ng ibigin mo ang iyong kapwa. Iyan ang ating tungkulin sa ating kapwa.
Huwag natin papatayin or kapupuutan ng ating kapwa. Huwag natin pagnanakawan ng ating kapwa. Huwag tayong sasaksi sa walang katotohanan sa ating kapwa or huwag natin ichichismis ang ating kapwa, ibigin natin ang ating kapwa. Kaya't kailangan nag-aaral tayo ng Biblia para alam natin ang 10 utos. Sapagkat yung hindi natin alam ang 10 utos, hindi rin natin mauunawaan at masusunod ang 2 pinakamahalagang utos na ito. Sinabi ng Panginoong Hesus na sa 2 utos na ito, nakasalalay ang kautusan ni Moses at ang lahat ng turo ng mga propeta. Sa Romans 13 verse 8 to 10, sinasabi doon na huwag kayong magkakaroon ng sagutin kanino man, liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan. Ang mga utos na huwag kayong mga ngalunya, huwag kayong papatay, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. So, ang umiibig sa kapwa ay nakasusunod sa 10 utos. Sa 1 John 5 verse 1 to 3, sinasabi naman na inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus Christ ang Masaya. At sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaan na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad sa kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. So, ang 2 pinakamahalagang utos na ibigin mo ang Diyos at ibigin ang kapwa ay hindi maaaring paghiwalayin. Hindi natin maaaring ibigin ang Diyos at mapupuot naman sa kapwa. Hindi natin maaaring ibigin ang kapwa at mapupuot naman sa Diyos. Kaya nga, sinasabi sa kasulatan, na ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapwa. At sa John 12 verse 50, sinasabi na, ang mga utos ng Diyos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan.